Hello guys, so good morning. Ito mayroon tayo ditong projector. So this is N-Focus projector. Ayan. N-Focus projector. So yung problema niya, nagkakaroon siya ng power, nawawala siya ng power. Minsan may sumpong, minsan magagamit mo, minsan hindi. So yun yung pinaka main problem niya. So sa tingin ko kasi dito guys, parang nalaglag siya. Yan o, tingnan niyo yung scratch o. Yung ano lang, tingin ko, basta sa tingin ko lang, nalaglag ito. So, hindi lang sinabi ni customer yung pinakang history nito. Pero, in my own assessment, ayan. So, feeling ko talaga nalaglag ito. Actually, tinanggal ko na yung kanyang mga tornilyo. Naisipan kong i-document para at least ma-share sa inyo kung paano ba gawin. So, ito. Dito, mayroon siyang tornilyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatanggalin niyo yung 6 na tornilyo dyan. Then, dito din, meron din siyang tornilyo sa power niya. 1, 2. Then, dito sa HDMI. 3. Then, ito mayroon pa din. Pero, pwede namang hindi mo na yan tanggalin. Yung 3 yan, or yung 4 na yan. So, focus ka na lang dito. So, meron yan ditong isa pang tornilyo. Ayan, ah. So, dito ka na lang magbaklas. So, tanggalin na lang natin yan. Kasi, ito kasi pag inangat mo, hindi mo yan maangat kasi may wire siyang naiiwan. Ayan. So, slide natin to. Ayan. Ayan o. So, may cover siya. Ayun. So, nakita na natin yung ano. Ayun. Sige. So, dito kasi, so, ito, yung wire niya dito, ito mismo. So, ito yung connection papunta doon sa lamp. Ano? So, iangat mo lang. Then, that's it. Then, pwede mo na matanggal yung cover niya. Then, ayun, meron pa ditong wire. So, kapag mga ganitong N-Focus, so, yung ano, nasa top, ano, may mga connection niya sa top. Ito, ayan o. So, ito naman, papunta doon sa speaker. So, tanggalin lang natin to. Ayan. Then, that's it. Ayan na. So, dalawa yung tatanggalin mo. Yung power nung lamp at yung sa speaker. Alright. Okay, continue tayo. So, kung manonotice natin dito, ito yung naging problema. Ayan, oh. So, yan. So, natanggal itong parteng ito. Ito, natanggal yan. This is something like, parang yung puting cement. Then, ang pinakang nito, control nito sa kuryente. Ano? So, kung manonotice natin, may dalawang connection yan. Yan. Pinakang control niyan sa kuryente. So, yan. Nakalagay yan dyan. Yan. Nakatakip yan dyan. So, nakatakip yan dyan. Then, natanggal. So, since nahulog nga itong projector na to, so, ito yung natanggal sa kanya. So, yung pagkakahulog niya. So, pwede naman itong ibalik. Pwede namang hindi. So, ang nangyayari nito, sumasabit ito sa ibang parte. Ayan. So, kaya may tumutunog kanina. So, yan. May tumutunog siya kasi dahil dito. So, isa dito sa cause. Then, tingnan natin kung ano pa ba yung ibang problema niya. So, inspect muna natin yung loob. Ito guys, oh, gumagalaw na siya, oh. Yan, oh. Yan. So, ito kasi, pag uminit ito, kasi ito yung sa lamp. Tama ba? Yes, ito yung sa lamp, yung lens, sa lens niya. Ito mismo yung sa lamp niya. So, umiinit yan, as in, umiinit totally talaga siya. Ano? So, umiinit yan. So, hindi mo yan pwedeng gamitan ng, ng any paste. Halimbawa, stick glue or para maidikit ito. So, hindi yan pwede.
multi-band, hindi yan pwede. So, hindi yan pwedeng, hindi na yan pwedeng idikit. So, ito, yan. Gumagalaw siya, pero connected pa naman yan. Yan. So, ang ano na lang, pwedeng palitan ito mismo, itong set na to, kung mayroong makukuha. Pero magagamit pa to. So, yan. So, possible, ito lang yung sumasabit sa kanya kung bakit hindi siya nagpa-power on. Yan. Minsan nagpa-power on, minsan hindi. Ayan, tinitingnan lang natin. Sige. Connect natin. I-plug in natin siya. Plug in natin. Tingnan natin kung magkaroon ba siya ng respond. Ayan. Tingnan nga natin. Ano lang natin yan dito. So, nakaganyan lang. So, importante hindi sumabit. Ayun. So, nag-blink na yung ilaw niya. Nag-blink yung ilaw niya. Ayan. So, dati, nagbi-blink. Then, minsan, kapag ginamit mo ulit, so, wala na. So, wala na ano. So, yun yung problema nito. So, dahil dito. So, natanggal na to. Sige, tingnan natin kung okay ba. Kung magkakaroon ba siya ng display. Power on. Yun ba yung power on niya? O, yun na nga. So, no power siya. Hindi siya nagpa-power. So, kailangan atang ibalik ito. So, hindi pala to sa speaker. Ito. So, baka may connection sa power. Kung bakit hindi siya nagpa-power on. Sige nga. Power on. Wala yung lamp niya. Oh. Alright. Sige. Unplug muna natin. So, ayan. Antayin natin mawala yung blue indicator lead. Ayan na. Then, ayusin natin. Tanggalin natin ito. Okay, balik natin yung kanyang cover. Ito, babalik ko lang to guys. Ayan. So, sa tingin ko may relation yun sa power, yung connection na yun. Sige nga, plug in natin. Ayan, blinking, umiilaw. Then, press natin power button. Ayun. Ayan o. So, may connection yun. Ayan. So, tingnan natin yung lamp. Ito yung pinakang lamp niya. Ito yung umiinit. Kaya nga, ito, pag natanggal ito, so actually, magagamit pa ito, no? So, ito yung, kumbaga, may gamit kasi ito eh. Hindi ko, ceramic ata siya. Something like ceramic. Parang control siya sa kuryente. Something like that, ano?
So, control ito sa kuryente para, kumbaga, yung consumption niya. Parang ganun. May na-encounter na kasi akong ganito. Na pwede siyang control sa kuryente. Actually, ceramic from China. No. So, may na-encounter na ako nito. So, yan. Ito yung pinakang lamp niya. Yan, ang liwanag, diba? Then, ayun na. May focus na siya. Yan, in focus. Yan. So, mayroon na siyang display. Ayan na siya. Alright. So, ganun lang. Sa una, tingnan nyo muna kung ano ba yung ano. Kung hindi sabihin ni customer yung history, so, try nyo nang mag-isip kung ano ba yung possible na problema. So, minsan nasa loob yun naman yan. So, dati, yung una kong inayos is yung Epson na ganito din. Epson projector. Then, ang problema naman nun, so, pinasukan siya ng maraming itim na ano ba yan? Langgam. Alright, so yan. So, tingnan nga natin. Power off. Right? Yan. So, nag-close na yung lamp. So, sa ganito naman guys, kapag umiikot pa yung fan niya, ibig sabihin, yung init, ini-exhaust niya palabas. So, wag niyo munang i-unplug. So long as na, yan, umiilaw pa siya dito. I mean, umiikot pa yung fan niya palabas. Ini-exhaust pa niya yung init. So, wag niyo munang patayin, ha? Kasi, yun yung tinatawag nating cooling system. Pinapalimig niyo muna yung unit bago dapat i-unplug. So, yun. Ayan. So, okay na. Unplug na natin. Okay. So, to prove it na okay na, so, i-plug in ulit natin. Isa pa. Plug in. Then, power on. Ayun. Ayan. So, may wristband na siya. Ayan. Ayan. So, one click na lang siya ulit. So, dahil yan dito sa ceramic na to, so, parang something like ceramic ata to. Basta ang pinaka nito, something like, dun ata sa lamp niya, sa lamp. Ito yung nagko-control ng init sa lamp, So, parang ganun. Or something like sa kuryente. Ayan, Kita naman natin, ayun sa lamp niya, ayan. Ayan. So, ito yung naputol sa likod. So, dapat meron ito. So, ang pinakang na lang nito, sa tingin ko, advice ko na lang, wag na lang siya masyadong gamitin. So, siguro, wag yung tuloy-tuloy na 8 hours gamit yung tuloy-tuloy yung pag So, pag lunch time, lunch break, so, i-stop na to. Para, kasi meron din yung epekto, kahit pa paano meron din yung epekto. Kagaya nito, yung ilaw niya mismo, tumatama na dito, So, dapat nabablock siya nito, ng ceramic na to, nabablock siya. So, in this case, hindi natin yan mababalik, kasi hindi ko alam kung ano yung pang-paste dito. So, for the meantime, ganyan na muna siya. Yan. Thank you so much. So, babalik na lang natin yung mga tornilyo. So, take note kung paano nyo siya tinanggal. Ganon din ninyo siya ibabalik. Thank you so much. This is always your Kotech, Alberto Marino. Peace out, guys.